Pag-aral ng bantayan. MJ Tanong Iltisagot. Agosto 10 16 na, 2026. Tema, paano manatiling matatapat kapag nakakaharap tayo sa MJ pagsubok sa pananampalataya. Sa artikulong ito, matututunan natin kung paano tayo mananatiling tapat kay Jehova anuman ang mga pagsubok sa pananampalataya na maaring maharap natin. Inihanda ko ang mga sagot sa simple at maikling estilo. Magugustuhan mo ito. Simulan na natin. Tanong 1 bawas 2. Ano ang nangyari habang nagtuturo si Jesus sa Capernaum? Sagot. Habang nagtuturo si Jesus sa Capernaum, sinabi niya na dapat kainin ng mga tao ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Marami sa kanyang mga alagad ang hindi naunawaan ang mga salitang ito, nagalit at tumigil sa pagsunod sa kanya. Bagamat naniwala sila kay Jesus dahil sa kanyang mga himala, ang kanilang pananampalataya ay hindi sapat na matibay upang manatiling tapat nang maharap sila sa isang mahirap na turo. Tanong 3. Paano tumugon ang mga apostol sa mga salita ni Jesus, at bakit? Sagot. Hindi iniwan ng mga apostol si Jesus, kahit na hindi nila lubos na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Pedro na si Jesus ay may mga salita ng buhay na walang hanggan, at siya ang banal ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa katotohanan na si Jesus ang Kristo, kaya nanatili silang tapat at nagtiwala sa Kanya kahit na hindi nila naunawaan ang lahat ng Kanyang itinuro. Tanong 4. Anong mga pagsubok ang maaring maharap natin? Sagot. Ang ating katapatan kay Jehova ay maaring masubok kapag may mga pagbabago sa pag-unawa sa Biblia o sa paraan ng pag-uorganisa ng gawaing pangangaral, kapag nahaharap tayo sa pagdurusa o trahedya, o kapag ang isang kapwa Kristiyano o isang taong iginagalang natin ay nasaktan o nabigo sa atin. Sa mga ganitong pagsubok, kailangan nating patuloy na magtiwala kay Jehova at manatiling tapat sa Kanya. Tanong 5. Ilarawan kung bakit kailangang itayo ang ating pananampalataya sa isang matibay na pundasyon. Kolosas 1:23. Sagot. Kung paanong ang isang gusali sa lugar ng lindol ay nangangailangan na matibay na pundasyon upang manatiling nakatayo, ang ating pananampalataya ay nangangailangan na matibay na pundasyon upang matulungan tayong manatiling tapat sa panahon ng mga pagsubok at pagsubok. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatibay ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananatiling malapit kay Jehova, mananatili tayong matatag at tapat anuman ang mga hamon na ating kaharapin. Tanong 6. Ano ang nakatulong sa mga apostol na manatiling tapat kay Jesus? Sagot. Nanatiling tapat ang mga apostol dahil kumbinsido sila na si Jehova ang may lalang at karapat dapat sambahin, na si Jesus ay anak ng Diyos na may mga salita ng buhay na walang hanggan, at nalubos siyang sinuportahan ni Jehova. Ang matibay na paniniwalang ito ang nagbigay sa kanila ng pananampalataya na manatili kay Jesus kahit na hindi nila lubos na naunawaan ang lahat ng itinuro niya. Gayon din, maaari tayong manatiling tapat sa pamamagitan na matibay na kumbinsido na si Jehova ang may lalang, na ang Biblia ay ang kanyang kinasihang salita, at na siya ang gumagabay sa kanyang bayan gayon. Tanong 7. Ano ang ipinapaalala sa atin na Apokalipsis 4:11? Ngunit ano ang maaring mangyari kapag naharap tayo sa mga pagsubok sa pananampalataya? Sagot. Ang Apokalipsis 4:11 ay nagpapaalala sa atin na si Jehova ang may lalang ng lahat ng bagay at karapat dapat sa ating pagsamba. Ang pagkaalam nito ay nagpapalakas ng ating tiwala na siya ay may kapangyarihang tulungan tayo sa anumang pagsubok. Gayunpaman, kung hindi tayo matibay na kumbinsido na si Jehova ang may lalang at na mahal niya tayo, maaring humina ang ating pananampalataya kapag naharap tayo sa mga pagsubok o nakakarinig ng mga ideya na nagtatanggi sa pag-iral ng Diyos. Tanong 8 Ano ang dapat mong gawin kung magsisimula kang magduda na si Jehova ang may lalang? Sagot. Kung nagsisimula kang magduda na si Jehova ang may lalang, kumilos ka agad upang palakasin ang iyong pananampalataya. Pag-aralan ang Biblia at ang mga publikasyong inilalaan ng organisasyon ni Jehova na nagpapakita ng malinaw na ebidensya ng paglalang. Gumugol ng oras sa pagsasaliksik ng mga katotohanang nagpapatunay sa pag-iral ng Diyos at pagbubulay-bulay sa iyong natututuhan. Ito ay magpapalakas ng iyong tiwala kay Jehova at maghahanda rin sa iyo na tulungan ang iba na may katulad na mga pagdududa. Tanong 10. Paano natin tinitingnan ang Biblia? 2 Timoteo 3:16. Sagot.
Itinuturing natin ang Biblia bilang kinasihang salita ni Jehovah. Ito ang kanyang mensahe sa sangkatauhan at nagbibigay ng patnubay na kailangan natin para sa buhay. Dahil si Jehovah ang autor nito, lubos nating pinagkakatiwalaan ang Biblia, maingat itong pinag-aralan, at ginagawa ang ating makakaya upang mailapat ang mga turo nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Tanong 11. Ano ang nakakumbinsi sa iyo na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos? Sagot. Ang Biblia ay malinaw na kinasihan ng Diyos dahil ito ay tumpak sa kasaysayan at siyentipiko. Ang mensahe nito ay magkakasuwato kahit na ito ay isinulat na maraming iba't ibang manunulat sa loob ng mahabang panahon, at ang praktikal na payo nito ay nakatulong sa milyon-milyong tao. Gayon din, pinatutunayan ng mga natupad na hula nito na ito ay maasahan at tunay na nagmula kay Jehovah. Tanong 12. Ano ang dapat nating gawin kung magsisimula tayong magkaroon ng mga pagdududa na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos? Sagot. Kung magsisimula tayong magkaroon ng mga pagdududa, dapat tayong manalangin kay Jehovah para sa tulong at maingat na saliksikin ang ating mga tanong gamit ang Biblia at mga publikasyong inilalaan ng organisasyon ni Jehovah. Sa pamamagitan ng paghahanap ng kasyasiyang mga sagot at pagpapatibay ng ating paniniwala na ang Biblia ay kinasihan, nagtatayo tayo na mas matibay na pundasyon para sa ating pananampalataya. Tanong 13. Ano ang dapat nating gawin kung magsisimula tayong magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa kung sino ang bayan ng Diyos ngayon? Sagot. Kung magsisimula tayong magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa kung sino ang ginagamit ni Jehovah ngayon, hindi natin dapat baliwalain ang mga pagdududang yon. Sa halip, dapat nating tapat na suriin ang ebidensya sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino ang sumusunod ng mabuti sa Biblia, tumatanggap dito bilang pinakamataas na autoridad, at dapat na gumagawa kay Jehovah. Kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral at pamumuhay ayon sa kanyang mga pamantayan. Makakatulong ito upang mapalakas ang ating pagtitiwala na ginagabayan ni Jehovah ang kanyang bayan gayon. Tanong 14. Paano ginagamit ang mga saksi ni Jehovah upang matupad ang Mateo 24? 14 na? Sagot. Tinutupad ng mga saksi ni Jehovah ang Mateo 24. 14 na sa pamamagitan ng pangangaral na mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa buong mundo. Isinasagawa nila ang gawaing ito sa daan-daang lupain at wika sa loob ng maraming taon. Tinutulungan ang mga tao na matuto tungkol kay Jehovah at gumawa ng mga alagad, gaya ng inutos ni Jesus. Tanong 15. Paano nakakatulong ang mga saksi ni Jehovah sa pagpapabanal ng pangalan ng Diyos ngayon? Mateo 6, Isaias 43, 10. Sagot. Nakikibahagi ang mga saksi ni Jehovah sa pagpapabanal ng pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakilala sa pangalan ni Jehovah sa mga tao sa lahat ng dako. Buong pagmamalaki nilang dinadala ang kanyang pangalan, ginagamit ito sa kanilang pagsamba at ministeryo, at tinutulungan ang iba na malaman kung sino si Jehovah. Pinararanggalan din nila ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kanyang mga pamantayan at sa pamamagitan ng paggamit ng mga salin ng Biblia na nagpapanumbalik sa personal na pangalan ng Diyos kung saan ito nararapa. Tanong 16 na. Bakit natin masasabing sinusunod ng mga saksi ni Jehovah ang utos na matatagpuan sa Juan 13:34 minuto, 35? Sagot. Sinusunod ng mga saksi ni Jehovah ang utos ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na pag-ibig at pagkakaisa sa isa't isa. Kahit na sila ay nagmula sa iba't ibang bansa, kultura, at pinagmulan, nagsusumikap silang mamuhay na mapayapa at ituring ang isa't isa bilang magkakapatid. Ang pandaigdigang pag-ibig at pagkakaisang ito ay nagpapakilala sa kanila bilang tunay na mga tagasunod ni Kristo at nagpapakita na ginagabayan ni Jehovah ang kanyang bayan gayon. Tanong 17-18. Anong mga mapaghamong sitwasyon ang maaring kailanganin nating harapin? Ngunit ano ang masasabi natin ng may kumpiyansa? Sagot. Maaari tayong maharap sa mahihirap na sitwasyon, tulad ng hindi lubos na pag-unawa sa mga desisyong ginawa ng organisasyon ni Jehovah, akiramdam na nasaktan o hindi naunawaan ng isang kapananampalataya, o pagharap sa mga problemang tila walang agarang solusyon. Gayunpaman, maaari tayong manatiling tapat kay Jehovah kung tayo ay lubos na kumbinsido na siya ang may lalang, na ang Biblia ang kanyang kinasihang salita, at na ang mga saksi ni Jehovah ang mga taong ginagamit niyang gayon. Tulad ni Pedro, may kumpiyansa nating masasabi na si Jehovah lamang ang may daan patungo sa buhay na walang hanggan.
Paano tayo makatutulong sa tatlong katotohanan NAIT kapag MLYMGL pagsubo? Si Jehovah ang may lalang. Sagot. Ang pagkaalam na si Jehovah ang may lalang ay nagbibigay sa atin ng tiwala na siya ay may kapangyarihan, karunungan, at pag-ibig upang tulungan tayo sa anumang pagsubok. Maaari tayong magtiwala sa Kanya ng lubusan at manatiling tapat anuman ang mga hamon na ating kinakaharap. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Sagot. Ang paniniwala na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos ay tumutulong sa atin na magtiwala sa patnubay at mga pangako nito. Kahit na hindi natin lubos na naunawaan ang isang sitwasyon, maaari tayong umasa sa salita ni Jehovah upang gabayan tayo at palakasin ang ating pananampalataya. Sinusuportahan ni Jehovah ang kanyang bayan gayon. Sagot. Ang pagkaalam na ginagabayan ni Jehovah ang kanyang bayan gayon ay tumutulong sa atin na manatiling tapat sa kanyang organisasyon. Kahit na hindi natin lubos na naunawaan ang ilang mga desisyon o nakakaranas ng mga pagkabigo. Nagbibigay ito sa atin ng tiwala na si Jehovah ang nangunguna sa kanyang bayan at patuloy na pangangalagaan sila. Salamat sa panonood.